So pagkatapos ng pahirapang pag-transfer ng lahat ng mga quirks ni Deku kay Shigaraki para tuluyang masira yung Dark Mask, ay hindi pa pala dito magwawakas ang matinding labanan na to. Dahil dito sa chapter 418 ay may magbabalik na matinding kalaban upang ipagpatuloy ang kinakaharap na malaking sakuna ng ating mga heroes. Yo, what's up? This is Kuya Jepoy at sa video na to ay ating ipagpapatuloy ang isa na namang napakagandang chapter ng My Hero Academia. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pinakaunang panel ay pinapakita ang umiiyak na batang si Tenko habang yakap nito ang alagang aso at sinasabi nito ang pagkamuhi sa lahat ng mga tao. Bali nga naalala ni Deku yung ganitong pakaramdam during Gunga Mountain incident at nagsimula siyang lumapit habang tatawagin sana ang pangalang Shigaraki. Subalit hindi niya pa man natatapos ang sasabihin nakita niya nagsimula ng matunaw ang alagang aso ni Tenko na si Monchan. Bigla namang natigilan si Deku at talaga namang nagulat ito sa nakita niya. Maging eto ang si Tenko nagulat din sa nangyari kay Monchan at habang duguan ang nanginginig na kamay nito dito nga na-realize ng ating bida na walang dudang eto nga daw ang unang pagkakataong na-activate ni Tenko yung quirk nitong Decay. Napalingon naman dito si Deku nang may biglang nagsalita at makikita ang batang babae na kapatid ni Tenko na humihingi ng paumanhin sa nangyaring pakikialam nila dun sa itinagong picture ng tatay nila sa lola nilang si Nana Shimura. Agad namang ibinalik ni Deku ang paningin kay Tenko at dahil sa kasalukuyang nagaganap para bang alam niya na ang kahihinat na nakakagimbal na tagpong ito. Matapos biglang napasigaw si Hana ng sobrang lakas dahil sa nakakatakot na eksenang nakita at nang mga abutin na sana nang nanginginig na si Tenko ang kapatid mabilis naman siyang sinalubong ni Deku at alam nga ng ating bida na kinakailangan niyang mapigilan yung pangyayaring ito. Mapapansin niya natin na naging bata yung appearance ni Deku na siguro ay kasing idaran ni Tenko. Dito ay nagsimula nang mabulok yung mga kamay ni Deku. Subalit ipinaalala niya sa sarili niya na nasa world of memories nga daw sila. Kaya naman kinakailangan niyang i-visualize na hindi niya bibitawan si Tenko. Paiyak naman na tanong ni Tenko na bakit nga daw ginagawa ito ni Deku. Na ang isinagot naman ng ating bida na ang one for all nga daw ang rason kung bakit siya nandito sa lugar na to. Kaya naman gagamitin nga daw nito ang sarili niyang katawan upang iayos ang nakakalungkot na nakaraan ni Tenko. At ang isang nga daw sa mga rason dahil nakita nga daw ng ating bida etong si Tenkong umiiyak at nangangailangan ng tulong. Dito nga hindi sumang-ayon si Tenko sa sinabi ni Deku sapagkat ayon sa kanya siya nga daw ang may kagustuhan sa kung ano man ang mga ginawa niya. Habang sa kabilang banda naman naramdaman ni Deku ng derechahan yung bigat ng emosyon ni Tenko. Pagkatapos sinabi ni Tenko na pinili niya nga daw na wasakin at patayin ang kanyang buong pamilya. Na marahil ito nga daw ang rason sa kung bakit siya binayaan ng ganitong mga kamay. At kung hindi man, sino naman kaya makakapagpaliwanag kung bakit siya pinanganak ng ganito? Bali dito naalala ni Deku yung sinabi ni Nana Shimura during previous chapter na ang lugar nga daw na to ay ang pinaka-weak spot ni Shigaraki. Pero bagamat itinataboy nga daw ang ating bida na itong si Tenko ay hindi niya nga daw magagawang pabayaan ang batang to. Bali ramdam nga din daw ni Deku ang parehong timbang ng matinding pagkamuhi na may halong pagdurusa at ang labis na kalungkutan na may pagkalito. Nasa mga oras nga daw na to ay may pag-aalinlangan etong si Tenko. Dito nga inutusan ni Tenko si Deku na bitawan nga daw siya nito. At pagkatapos bigla nitong naalala yung mga panahon nagpalaboy-laboy siya after ng insidente ng first manifestation ng Decay. So habang naglalakad siya ng mag-isa ini-ignore siya ng mga tao despite nga sa kalagayan niya na nangangailangan siya ng tulong. Bigla namang naalala ni Deku yung time na nakipag-usap siya sa mga vestiges ng One for All patungkol sa kung ano nga ba ang gagawin niya para talunin si Shigaraki. Dito talaga namang ramdam ni Deku yung tindi ng lakas ng nag-uumapaw na galit mula sa kamay ng batang si Tenko at ramdam nga din niyang pagpipira-pirasyon siya nito. Subalit agad namang naalala ni Deku yung sarap sa pakiramdam nung time na hinawakan yung kamay niya after ng matagal na panahon siyang naging mapag-isa. Sa panel na to may kitang tila ba unti-unting na itatabo yung puot at galit sa katawan ni Tenko. At pagkatapos ipinaalala ni Deku na kaya nga raw siya nandito, na that's why I'm here. Bale ito nga din lagi yung sinasabi ni All Might sa mga tao para kumalma. Naligtas ang lahat, na even na nasa pinakadelikado silang sitwasyon wala silang dapat ikatakot dahil ina-assure niya na gagawin niya ang lahat para mailigtas ang bawat isa. So pagkatapos nga makikita nating naputol yung mga kamay ni Deku habang etong si Tenko naman tila ba na-neutralize yung emosyon nito. Dito bigla namang dinala tayo sa isang flashback. Bali makikita nga natin na ikipaglaro si Tenko sa mga kaibigan niya na pinangalan ng sila Tomo-chan at Mikon. Bali yung dalawang to nga ay yung nabanggit ni Shigaraki kay Mirio during chapter 361. At dito nga din na-awake yung memories ni Shigaraki dahil sa sinabi ni Mirio na wala nga daw kaibigan yung villain na to. Anyway, mabalik tayo. Sinabi nga dito ng dalawa kay Tenko na siya nga daw ang dapat na gumanap bilang si All Might sa laro nilang yon. Dahil nga etong dalawang to ay binubuling nga din ng ibang bata at walang gustong makipaglaro sa kanila except dito kay Tenko na siya ding tagapagligtas nila.
Bali yung memorya ngang to ay nagpapaalala sa pangarap dati ni Tenko na maging isang hero at etong mga kaibigan niya naman ay yung klase ng mga taong dapat niyang iligtas. So habang papauwi nga itong si Tenko talaga namang sobrang saya niya dito. Pero sa unti-unting pagbabalik ng kasalukuyang panahon nasabi niyang isa nga daw siyang villain, isang evil. At ang nais niya nga lang daw ay wasakin ang kahit na ano. Dito nga ay makikitang unti-unting naglalaho ang katawan ni Tenko habang nakatayo sa likod niya ang ibang mga miyembro ng League of Villains. Mapapansin dito na bumalik ulit sa current form etong si Shigaraki at sinabi niya na kahit mawala nga daw ang lahat ng pot at galit niya at hanggang sa maging empty shell na nga lang daw siya, ay kinakailangan niya pa rin maging hero sa mga taong to na ang tinutukoy niya nga ay etong mga kasamahan niya sa League of Villains. Sa kabilang dako naman habang pinapanood ang live na laban makikita ang mga taong to na obviously nasa panig nga ito ng mga villains base nga sa mga sinasabi nila. Habang naitanong naman itong isang police officer na kung ano nga ba daw ang nangyayari sa kung bakit unti-unting naglalaglagan yung mga gigantic fingers. Sa pagbabalik ng panel kung saan nagaganap ang labanan, bigla nga nagpakita yung memoryang hindi nila inaasahan na magpapakita. Bali may tumawag nga dito sa tatay ni Shigaraki na si Kotaro. At sa paglingon nga nito ay nakangiti itong tumugon dahil sa kakilala niya itong tumawag sa kanya. Nanlaki nga bigla ang mga mata nitong si Shigaraki sa nakita na talaga namang gumulo sa isip niya. Sa pagpapatuloy ng memorya, naitanong ng taong kausap ng tatay niya yung patungkol sa iniinda nitong pananakit ng likuran. Na ang isinagot naman ni Kotaro, talagang mas lumalala nga daw itong nararamdaman niyang pananakit sa paglipas ng mga taon. Bali nagtanong nga itong hindi pa naipapakilalang lalaki kung nais nga ba daw ni Kotaro na ipakilala siya neto sa kakilala niyang doktor na magalang namang tinanggihan ni Kotaro. Pagkatapos ay pinakita ulit si Kotaro sa loob ng mismong bahay neto. At habang hinahalo nito yung inumin, nabanggit niya sa kung gaano pa kadami yung tatrabahuin nila. So upon seeing this, talagang walang ideya etong sina Deku at Shigaraki kung ano nga ba ang meron sa ipinapakitang memoryang to. Bali sa pagpapatuloy ng usapan, iniba ng hindi pa kilalang lalaki yung topic nila. In which naitanong nito yung patungkol sa quirk netong anak ni Kotaro na si Tenko. Sinabi naman ni Kotaro na hindi pa nga doon nagmamanifest yung quirk ng anak niya. So wala pa nga rin talagang ideya etong si Shigaraki, subalit na-recognize naman ni Deku na para bang hindi ito memorya ni Tenko. Dito biglang ipinakita yung kamay ng lalaking ito na hawak-hawak ang isang wine glass at talaga namang wala pa rin silang ideya sa kung sino nga ba talaga ito at bakit hindi ipinapakita yung mukha ng taong to sa memoryang yon. Subalit ang naging kasagutan niya sa mga tanong nila ay ang bigla ang pagkawasak ng bahay at mula sa ilalim ay ang paglabas ng isang napakalaking ulo na may buradong mukha ni All For One. At mula nga dito mga idol, talagang nakumpirma na nagbabalik na nga etong evil villain. Ang tinaguri ang Demon Lord sa mundo ng My Hero Academia. Bali nga sa paglabas pa nga lang netong si All For One, agad nitong tinuya etong si Shigaraki. Dahil sa pagpayag nitong baguhin yung nilalaman ng puso neto ng isang tinawag niyang nobody na bata. Which isang tinutukoy niya nga dito ay etong si Deku. So habang nahuhulog sa kawalan etong ating bida, patuloy pa din kinukutya ng villain etong vessel niya. Nakalaunan tinawag niya na nga ito sa pangalang Tenko Shimura. Makikita nga dito ang nakakilabot na tila ba isang nilalang na lumabas sa pinakailalim ng impyerno. Dahil nga sa apoy na kusang nagsusulputan mula sa mga bitak-bitak ng mukha ng villain. Pagkatapos nga inamin nito na mula nang nagsimula nga daw yung time kung saan ay nagmanifest yung quirk nitong Decay, ay hindi nga daw talaga si Tenko yung gumawa ng lahat ng mga naging desisyon niya sa sarili. Mapapansin niya natin dito na naputol parehas yung dalawang braso ng ating bida. At sa pagbangon niyang muli netong si All For One, ang tanong, ano na kaya ang gagawin netong sina Deku at Shigaraki? At dito nagtapos yung chapter nito mga idol at alam kong nabitin din kayo katulad ko. Kaya naman abangan lang ang susunod na video ng i-upload ko dahil sa kasunod na chapter ay lalatagan tayo ni Horikoshi ng detalye sa kung paanong nalink etong si All For One sa pamilyang Shimura. Kaya naman magkita-kita tayo sa susunod na video at hanggang dito na lang. Bye-bye!